beloved Boss Mike Cervera. Naman ang dulot ng build project ni Duterte, ang Cabagan Santa Maria Bridge, substandard at mapanganib. Gusto pa nilang ipagmalaki ang build, puro disgrasya at corruption ang resulta. Kapal ng mukha nilang sabihin na golden era ang infrastructure. Kung ganito ang kalidad, hindi to golden era, kundi golden kurakot. Hindi na ito dapat nangyayari sa 2025, pero dahil sa corruption noon, buhay ng tao ang nakataya ngayon. Huwag kalimutan, ang mga ganitong proyekto ay pamana ng korupsyon ni Duterte. Correct. Sa mga tira ng tira sa amin, makinig kayo. Kaysa kayo, tinitira nyo yung kumakampi sa gobyerno, ha? Yung mga nagdi-deliver. Bakit? Para ipagtanggol si Pangulo. Yung mga nagdi-deliver para ipagtanggol si Pangulo, kaysa tinitira nyo, ayan ang daming issue ni Duterte. Ba't hindi kayo pumokus? Sa kalaban dapat. O baka naman kayo, kakampi na nila. Kaya ang tira nyo, yung pagpapanggap na maka Marcos kayo, maka pro-government kayo. Pero ang totoo, baka tinanim kayo. Kaya ang tinitira nyo, yung alin? Yung mga nagtatanggol kay Pangulo. Di po ba mga kababayan? Sige, eto na mga kababayan. Yan po yung ating isang tatalakayin kasi mga kababayan, mainit na ngayon ito. Abay ngayon mga kababayan, alam nyo, yung mga DDS, kung dati puro angkin sila, proyekto ni Digong yan. Galing-galing talaga. Kasama yan sa Bill Budol ni Digong Di ba? Amin yan. Ang galing talaga, tatak Duterte yan. Puta, nag-research ako mga kababayan. Nung araw, mga kababayan, todo yung pang-aangkin nila. Gawa daw ni Duterte. Kita nyo mga kababayan? Tapos biglang ngayon tinuturo si Pangulo. Gumawa pa ng mga kababayan. Mga dokumento at pinapakita. Ang tatanga talaga. Hindi nila alam kontrata ng retrofitting yun. Ibig sabihin, re-reperen yung ginawa ni Duterte kasi palpak nga. Ganun yun. Retrofitting lang ang ginagawa ni Pangulo. Bakit? Kasi na-discover mahina at substandard yung tulay na ginawa ni Dudong. Yun. Diba, mga kababayan? Grabe, no? Ang tatanga talaga ng mga DDS eto, mga kababayan ano sabi dito? Dito nagsimula to Noong 2018 lang by Aljo, dyan sa Isabela, pinunduhan ng over 600 million ng Department of Public Works and Highways. Pero ngayon, hindi pwedeng daanan ng 4 wheels. Ayan po yun mga kababayan. Sino? Si Erwin Tulfo ang nag-unang nag-expose dyan. Bakit mga kababayan? Kasi nga, hindi ho talaga madaanan at ilang beses na natin tinalakay yan. Di po ba mga kababayan? Nung una, mga kababayan, angkin sila. Nung magawa nila yan. Eto yan mga kababayan. Eto pansinin nyo po ito. Asa ka na? Ito. Nakikita nyo ba yan? Ibanag. In Canada, 2022. Sabi, ito na-post, mga kababayan, noong 2021. Tanong ko sa inyo, presidente ba si Pangulo niyan? Tanong ko lang para masundan ninyo. Itong vlogger na to, si Ibanag in Canada. Pinost niya ito, itong isusunod ko na video, 2021. Sino presidente? Pakisagot naman. Siyempre, sasagutin ko rin yung tanong ko. Siyempre, si Digong pa yan. Dahil ang naging halalan, 2022 naman. Hindi naman 2020 ang election. 2022. Ang nangyari tong reaksyon niya, matagal ng panahon. Nung panahon ni Digong. Bakit ginawa niya ng reaksyon? Yang kabagan yan, yung tulay na yan, sa Isabela. Nako, kasi inaangkin ng mga Duterte yan. Pasok, eto na. Kuya, pasok. Paul, yung Cabagan Santa Maria Bridge. Diyan ako lumaki sa... Ayan po siya. Etong video na ito mga kababayan,
ay ginawa nung 2021. Maliwanag ko ha? Oh, sige. Eto, pakinggan natin si Kuya. Alam nyo, kailangan kung sino ang paniwalaan, yung mga taga riyan. Saan? Sa Kabagan. Sa Isabela. Huwag kayo maniwala sa mga Bisaya na vlogger ha? Na hindi naman nila alam kung ano ang istorya niyan. Pero naggagaling-galingan. At sasabihin, hindi yan proyekto ni Digong. Proyekto yan, Nino, ni Pinoy daw. Tanga pa rin. Abay, tinuturo si Pinoy. At tinuturo si Pangulong Bongbong. O, para sa inyong kaalaman, yung tulay na yan, naaprubahan noong panahon ni Gloria. Si Gloria ang una riyan. Tinuloy at pinondohan ni Pinoy. At ano, ang sumunod, at ang asikaso, nagpagawa ng tuluyan, sino? Si Digunyo. O, kita nyo mga kababayan, yan ang totoong istorya niyan. Natapos ni Digong, kaya inangkin nila yan. Okay? Eto na, pasok. Yakay ng perfect example, yung Kabagan Santa Maria Bridge. Diyan ako lumaki sa lugar na yan. Yung pagpapatayo ng bridge na yan, na-approve through a joint resolution nung panahon ni Gloria. Ayan na, mga kababayan ha. Nakita nyo, dyan siya lumaki. Dyan, sa Kabagan. Ulitin natin para maliwanagan yung mga DDS na tanga. At saka sa mga isang mga tanga pa. Dapat ganito kayo mag-vlog para may matutunan ng mga nanonood sa inyo. Hindi lang puro chismis ang dala nyo. Kasi wala naman may dudulot ang chismis. Diba mga kababayan? Kaso, yun talaga, content nila eh. Puro chismis lang. No? Puro away lang, gano'n ha? Walang kwenta eh, no? Oo, sige tuloy. Pakinggan ninyo. Yakay ng perfect example, yung Kabagan Santa Maria Bridge. Diyan ako lumaki sa lugar na yan. Yung pagpapatayo ng bridge Diyan siya lumaki na yan, mga kababayan. Diyan siya lumaki. Yung pagpapatayo. Yung pagpapatayo ng bridge na yan, na-approve through a joint resolution nung panahon ni Gloria. Nung panahon ni Gloria, ha? Tuloy. Napondohan at nasimulan ng construction nung panahon ni Pinoy. Napondohan at nagsimula ang construction nung panahon ni Pinoy. At syempre, hindi naman yan kayang tapusin ng ilang taon lang. It will take years. But it was already funded. Ngayon, magkakaroon yan ng inauguration. Kita nyo? Napondohan na yan. Napondohan na, mga kababayan, ha? Ngayon, magkakaroon daw ng inauguration si Digong. Bago matapos ang termino ni Digong, funded. Ngayon, magkakaroon yan ng ilang taon lang. It will take years. But it was already funded. Ngayon, magkakaroon yan ng inauguration bago matapos ang termino ni Digong. Magkakaroon yan ng marker nakalagay ang pangalan ni Digong or constructed during the time of Digong. Discrediting na itong bridge na to ay na-approve ng panahon ni Gloria at napondohan naman during the time of Pinoy. So, ang tanong ngayon, kanino ba dapat magpasalamat ang mga taong bayan ng Siyempre sa mga sa mga taxpayer tulad natin, di ba? Dapat magpasalamat din sila. Kung hindi tayo nagbabayad ng puwis, walang proyekto. Kaso mga kababayan, inaako ni Digong itong proyekto na to mga kababayan, inaako nila Bilyar. Kami nagpagawa dyan. Kami nangasiwa dyan. Pinondohan lang yan, pero kami talaga nangasiwa dyan. Ang tanong mga kababayan ko, ang tanong, sino dapat sisihin? Yung nagbigay ng budget, yung nagplan, unahin natin si Gloria. Si Gloria, ang alin? Nag-initiate, ang nagpondo, o yung nangasiwa? Sino sa tatlo ang dapat sisihin? Sige nga, ganun dapat. Ganun dapat mag-analisa. Hindi yung ituturo nyo sa iba. Nung nagawa nyo yan, abay panay ang yabang nyo dyan. Ang sabi nyo, build yan. Bakit ngayon, tinuturo nyo na yung iba? Samantalang sabi ni Utoy, abay, inangkin nyo ng sobra-sobra. Ngayon ayaw na. Ituro na kay Pinoy, ituro na kay Presidente. Ganon. Kasi nagkaroon ng problema. Kaya, hindi na namin problema, sabi nila. Tignan yan. Ganon lang isipin ninyo. Nagplano. Para matuloy. Nagpondo at nag-asikaso. Sino ang dapat sisihin? Sino? Yung nag-asikaso? Yung nagpondo? O yung
yung si Gloria na inumpisahan at i-approve yung proyekto na yan. Sige nga mga kababayan, napakasimple lang unawain, pero bakit pilit ninyong ibinibintang sa iba? Sige nga. 'Di ba? Hindi. Nagplano si Gloria. Pinondoan, nagbigay ng budget sa panahon ni Pinoy. Sino gumawa? Sino nangasiwa? O di si panahon ni Digong, si Villar at si Digong. Tanong ko, nakita nyo ba si Digong pumunta riyan? Yan ang problema. Kapag ka ang leader, hindi tinitignan kung ano mga proyekto pinaggagawa dyan. Yan ba'y matino? Yan ba'y nasa ayos? O tinipid nyo lang? Yan ang problema, mga kababayan ko. Diyan nagkupit sir. So, aking baso. So, yun ang problema. Ano sabi ni Pangulo? 1.8 billion dapat ang proyekto na yan eh. Tinipid ninyo eh. Tinanggal nyo 1 bilyon. Saan napunta yun? Bakit nyo pa tinipid? Alam nyo naman para sa tao yan. Ang gusto nyo lang, basta-basta may maipakita lang. Yan ang problema mga kababayan kapag ang politiko pakitang tao lang. Ba? Magkaiba yung hindi nagpapakita pero nagtatrabaho. Iba rin yung estilo ni Digong. Pakitang tao. Gusto lang may makita kayo. Pero puro palpak ang trabaho. Diba? Ayos ba mga kababayan? Our beloved Boss Mike Cervera.